Paulit-ulit itong nangyayari. May bantang malaking pag-atake sa Iran. Pagkatapos, umatras ang US at bumabalik na naman sa negosasyon. Sabi ni Pangulong Donald Trump, magsisimula ang pakikipag-usap sa Iran sa Lunes tungkol sa kasunduan para muling buksan ang Strait of Hormuz. Matapos himukin ni na Saudi Arabia, UAE at Qatar, si Trump na ipagpaliban muna ang mga bagong pag-atake. Pero hayagang tinatanggihan ng Tehran ang mga pahayag na malapit na ang kasunduan at nagbabala ang leader ng US na bukas pa rin ang opsyong militar. Mula kasabay nito, nakikipag-usap ang Iran sa Oman tungkol sa kasunduan sa Strait of Hormuz. Heto ang ulat ni Al Yulia Papagalova. Nakahanda na ang malaking pag-atake ng US sa Iran. Ayon kay Pangulong Donald Trump, hiniling ng mga kaalyado ng Washington sa Gulpo na itigil niya ito. Hinilig ito sa akin ng Saudi Arabia, UAE at NG Qatar at NG Iran. Handa na kaming kumilos halos sa oras na ito, ngayon mismo, at magkakaroon sana ng malawakang pag-atake. Ayon kay Trump, ang operasyon ang sana'y pinakamalaking atake mula ikalawang digmaang pandaigdig. Pero matapos makipag-usap sa mga lider ng Gulpo, lalo na kay Koronang Prinsipe ng Saudi na si Mohammed bin Salman, nagdesisyon siyang subukan ulit ang diplomasya. Ngayon, inaasahang magsisimula ang negosasyon sa Lunes ng hapon. Unang layunin ay muling buksan ang Strait of Hormuz na ilang beses inatake o nilimitahan ng Iran ang pagdaan ng mga barko noong digmaan. Ngayon, ang ginagawa natin ay kinakausap natin sila sa pamamagitan ng negosasyon. May iba't ibang ulat tungkol sa posibleng laman ng kasunduan. Iminungkahi ni Trump na maaaring tugunan ng isang kasunduan ang isyu ng Hormuz at denuklearisasyon ng Iran. Iginigit ng Islamikong Republika na hindi na maibabalik sa dati ang operasyon ng Hormuz matapos ang digmaan at tumangging talakayin ang kanilang nuclear program. Tingnan mo na lang kung paano ito magtatapos. Handa kaming kumilos anumang oras. Mas gusto ko bang makipagkasundo? Hindi ko hangad na pumatay ng mga tao. Para sa Israel, may mga tanong din dahil sa biglaang pagbabago. Inasahan daw na makikilahok ang Israel sa pag-atake. Sinabi nito sa US na kung hindi masisira ng malaki ang rehimen ng Iran, wala ring saysay itong isagawa. Maaring naisantabi muna ng mga pag-uusap ang agarang aksyong militar. Dahil walang kasunduan at malalim ang di pagkakaunawaan sa Hormuz at nuclear program ng Iran, nananatiling banta ang paglala. Kaya, para sa karagdagang impormasyon, ikinadadala kong tanggapin dito sa studio si Major General Reserva Eitan Dangart, dating Military Secretary ng 3 Ministro ng Depensa at dating Coordinator sa IDF ng mga aktibidad ng gobyerno sa mga teritoryong Palestino. Ang aming Senior Middle East Correspondent Ariel Oozaran at Security Analyst Jonathan Regev. Ang galing ng panel! Salamat po mga Ginoo sa pagdalo. Sisimulan ko sa estratehiya ng Estados Unidos, Eitan, pabago-bagong banta. Paglipol ng sibilisasyon, pagmumura at sigaw, malapit na ang mga pag-atake pero biglang umatras sa huling sandali. Ano masasabi mo? Gaano pa ito tatagal? Sa daritong mga sitwasyon, ang palipat-lipat, pagbibigay ng babala, pagiging nasa mataas na alerto at paghingi sa mga mamamayan ng Estados Unidos na lisanin ang lugar. Sa pananaw ko, iisa lang ang direksyon. Ibig sabihin nito, nais ng Estados Unidos na tapusin na ang laro. Ano ang ibig sabihin ng lutasin ang halos buong lugar? Sabihin na natin ang transportasyon ng palabas at papasok. Ibig sabihin nito ay lutasin ang pandaigdigang problema sa enerhiya na nilikha ng Iran. Pangalawa, hindi pa pareho ng kalagayan ng Israel. Nagsimula na ito. Ano ang ibig sabihin na hindi kasangga ang Israel sa mga desisyon ni Donald Trump na sa kasamaang palad ay ginawa niya? At ano ang magiging agarang reaksyon na ang mga nuclear missile ay malayo pa para pag-usapan na yon tungkol sa kanila? Kaya ano ang aking palagay? Magkakaroon tayo ng pabalik-balik na usapan. Sa huli, makakahanap tayo ng uri ng solusyon. Hindi ito nagbibigay ng matibay na suporta sa Estados Unidos para sa hinaharap dahil maraming bansa sa lugar na ito at pati na rin sa ibang bahagi ng mundo ay pinagmamasdan ang ganitong uri ng pulisiya. Walang positibong puntos dito. At Ariel, sinasabi ng Iran na wala namang usapan na nangyayari. Tuluyang tinatanggihan ang sinasabi ng presidente ng US. Pero alam natin na nabuusap ang Iran at ang mga taga-Oman tungkol sa ilang hakbang sa Strait of Hormuz. Ano ang pinakabagong balita? Pinatitibay ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz at nakikipag-usap sa Oman. Hanggang ngayon, ang mga usapang ito ay tila natigil
dahil tumatangi ang Oman na payagan ng Iran na ganap na kontrolin ang Kipot. May kinalaman din dito ang Estados Unidos. Nagpakilala ang Oman ng alternatibong timog na ruta na magpapahintulot sa mga barko na gustong dumaan sa Kipot na pumasok sa rutang mas malapit sa teritoryo nito. Ito ay isang bagay na ang Iran sa pananaw nito ay hindi nito maaaring payagan. Bakit? Dahil kung dadaan ang mga barko ng malayo sa sarili nitong teritoryo, hindi nito kayang takutin ang mga ito at wala na rin itong kontrol sa Kipot. Sinusubukan ng Iran na siguraduhin na iisa lang ang ruta at ang rutang iyon ay dadaan sa tabi ng baybayin nito, na kahit hindi nito atakihin ang mga barkong ito, nananatili pa rin ang banta. At kaya pagdating sa Iran, hindi ito naghihintay na makipag-usap sa Estados Unidos, kundi dumidiretso ito sa Oman. Ang dahilan kung bakit tumanggi ang Oman na payagan ito hanggang ngayon ay dahil sa pagbabanta ni Pangulong Trump na lipulin din ng Oman. At kaya, posible talaga na pinagmamasdan ito ng Oman at handa itong suungin ng pang-anib dahil ayaw nitong galitin ang mga Iranian. Ipinagpapatuloy nito ang patakaran ng pag-aamo. At maaaring mapunta tayo sa sitwasyon kung saan magkasundo ang Iran at Oman tungkol sa buong kontrol ng Iran sa Kipot ng walang anumang pakikialam ng US. Talagang nakakagulat yon. At alam natin, Jonathan Regev, na si Donald Trump sa kanyang pinakabagong post sa Truth Social ay nagsabing ang pamunuan ng Iran ay napakadoble kara. Sinabi niyang humiling sila ng pagpupulong at may mga karagdagang pag-uusap na naka-schedule sa malapit na hinaharap habang sinusubaybayan mo ito mula sa Israel. Hindi direktang apektado ang Israel ng Strait of Hormuz, pero naaapektuhan ito ng mga taktikang nagpapahiwatig ng nalalapit na pag-atake laban sa rehimen ng Iran. Maaring madamay ang Israel, tapos magbabalik na naman sa negosasyon at sa depektibong Memorandum of Understanding. Unawain natin ang nangyari sa Israel nitong weekend. Nagsimula ito noong Biyernes nang tumindi ang sitwasyon at posibleng lumala pa na maaring madamay ang Israel. Libong Israeli ang nagkansela o nag-isip ng kansilahin ang kanilang bakasyon na yung summer vacation ng mga estudyante. Naalala kasi nila ang mga nangyari sa nakaraang 2 beses. Maraming Israeli ang naiwan sa ibang bansa at hindi nakauwi. Iyan ang isang issue. Ang buong air defense system ay inilagay sa pinakamataas na alerto na posible. Maaring pati ang mga reservist ay tinawag na rin. At lahat ng sistema ay pinaigting sa kanilang pinakamataas na antas. May kaakibat itong gastos, mahal ito, magastos. Nagdadala ito ng matinding stress sa isang lipunan na sa tingin ko ay sobra na ang stress. Pagkagising nila ng linggo, naisip nila okay lang, hindi pa ngayon. Baka sa 1 linggo o 2 pa, titingnan kung ano mangyayari, gaya ng sabi ng Pangulo. Kaya napaka-stressful talaga. Ang Israel ay maaaring hindi direktang kasali, pero direktang apektado. At lahat ng mga pagtataya ngayon ay nagsasabing makikilahok ang Israel sa kampanyan ito sa anumang paraan. Malaki ang epekto nitong palitan ng mga pangyayari. Kung ikukumpara natin ang populasyon ng Israel sa Amerika, syempre, may epekto rin ito sa Estados Unidos kapag ang presidente nila pabago-bago ng desisyon. Dito, mabilis ang epekto. Kinakansela agad ng mga tao ang plano nila at naguguluhan kung ano ang gagawin. Sa totoo lang, hindi ko rin inaasahang magbabago ito sa mga susunod na buwan kahit hanggang sa midterms man lang. Tandaan din natin ang isa pang bagay. 1 linggo bago ang midterms, may election din. Kaya titingnan natin ang mangyayari. Maraming mahalagang deadline sa Estados Unidos at Israel. Mga Ginoo, manatili kayo dito dahil marami pa tayong tatalakayin na yon. Ipinapakilala ko ang panauhin natin si Eric Mandel, tagapagtatag at direktor ng Middle East Political Information Network at senior editor ng Seguridad sa Jerusalem Report. Kasama natin siya mula Florida. Salamat sa iyong oras. Marami sa rehiyong ito ang nabigla sa mga pinakahuling pangyayari. Pinag-uusapan namin dito sa studio na malapit nang magkaroon ng kilos militar hanggang sa tila tumawag ang Saudi Arabia. Pati na rin ang Qatar at UAE at nagpahayag din ng pagtutol ang Iran. At nakinig si Donald Trump. Ano opinyon mo sa nakita mo? Ganito ba talaga ang nangyari?
Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong makasama kayo at sa pag-imbita sa akin. Minsan parang pakiramdam ko, parang tayong lahat ay naipit sa paulit-ulit na siklong ito sa Iran kung saan ang presidente ay palipat-lipat mula diplomasya hanggang pagbabanta ng paglala halos araw-araw. Naniniwala ang IRGC na desperado ang presidente na magkaroon ng diplomatikong kasunduan. Ngayong hapon, ang usapan sa diplomatikong inisyatiba na hindi direkta sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay MOU na iniharap lang sa bagong anyo. Pinaniniwalaan kong sinasabi ng mga taga-Qatar kay Trump na tanggapin ang kasunduang mas malapit sa interpretasyon ng Iran tungkol sa MOU sa Hormuz. At pagkatapos, maaring tawagin ito ng Pangulo na isang tagumpay. Iyan ang sinabi ng artikulo sa Al Jazeera Media na kontrolado ng Qatar. Sinabi nito na dapat payagan ng US na ipatupad ang Article 5 ng MOU na Oman at Iran ang magpapasya sa kontrol sa Hormuz at kalimutan ang nuclear deal. Iyan na ang pinakamainam para sa mga Amerikano ngayon. Kapag nagbabantang palalain ni Pangulong Trump ang sitwasyon, naminiwala ang rehimen na mapapakalma siya tulad ng dati. Kaya noong Biyernes, sinabi niya, et quote, "Darating ang aras na sabihin nilang hindi na nila kaya, pero hindi yon iniisip ng mga Iranian. Simple lang ang pulisya ng Iran. Pataasin ang presyo ng lanis. Magpasok ng tropang Amerikano tuwing may kilos militar at palawakin ang target sa Gulpo para takutin ang mga bansa roon." Umaasa sila sa Pangulo na hindi gagawin ang pinakakinatatakutan ng IRGC na sumusuporta sa oposisyon ng Iran sa pilitang pagbubukas ng Straits of Hormuz at mahigpit na pagpapatupad ng economic sanctions. Ang tanging paraan ay sabihin sa mga Amerikano ang totoong nangyayari at ipaalam na binuksan natin ang Straits of Hormuz ng 8 taon noong dekada 80. Hindi maganda yon, pero nagawa natin ito sa pag-escort ng mga tanker ng Kuwait noon. Mawawala rin ang pinakamalaking sandata ng mga Iranian. Hindi ko alam kung may totoong estratehikong plano ang aking bansa kung ano ang dapat gawin. Sige, gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa mga ulat ng alternatibong estratehiya at estratehikong plano sa susunod na mangyayari. Iniulat ng CNN na naghahanap ang CENTCOM ng malikhaing o di karaniwang paraan para parusahan ang Iran. Ano masasabi mo sa ganitong email na parang crowdsourcing? Isang intelligence officer sa CENTCOM ang mukhang nagpadala nito sa maraming military analyst. Talagang kakaiba at lampas sa nakasanayang pag-iisip ito. Alam mo, sana hindi ito magmukhang desperado. Alam mo, narinig ko na ang CENTCOM pati na rin ang mga Israeli. Di pa nila alam na kinanselan ng presidente ang pag-atake hanggang mabasa nila ang post niya sa Truth Social. Ang ganitong direktiba sa CENTCOM ay tila labas sa kanilang tungkulin. Ibig kong sabihin, nakatuon sila sa papaigting ng aksyong militar at sa mga estratehiko at taktikal na kalamangan. Kaya umaasa ako na may mga bagay na nangyayari na hindi natin alam at mga bagay na nangyayari sa likod ng eksena. Pero muli, kung hindi mo bubuksan ang kipot ng Hormuz, kung hindi mo tutulungan ang mga mamamayang Iranian, kung hindi mo palalakasin ang mga parusa, isara ang mga rutang nilalabasan ng langis ng Iranian at dinaraanan ng ibang barko sa Caspian Sea at iba pa. Maaari itong tumagal ng matagal at kampante ang Iran na panig sa kanila ang oras. Tila nakakuha pa sila ng mas maraming oras. Magaling talaga ang mga Iranians sa paggawa niyan. Eric Mandel, live mula sa Florida, pinahahalagahan namin ang iyong pananaw. Salamat sa pagsama sa amin sa Rundown.